Good afternoon, ma'am. Ma'am, before I proceed to my question on kidnappings, may I just do a follow-up question on the question of Maricel? I understand that the 2,400 who were asked in the survey are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections, or since we already have an Tama yan. Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Since day one, Puro fake news ang putik. We were tasked, Ano ba Manang our Claire? job, to spread the truth and not fake news. Nako po. Po yan, sinabi po natin before na Ano kayang klaseng spokes ito? makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon. Papatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa iba't ibang head of agencies na para pag-usapan yung fake news at tila ito po ba ay nagbigay ng pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang ratings, kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Hindi na nabahala. Kanina, ang Pangulo, kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news. Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon, itong naging press con ng palasyo at yung mga katanungan, bakit pababa ng pababa itong rating ni Pangulong Bongbong Marcos at tila unti-unti nang nalalagas ang mga kapartido. Yung bago po, si Manny Pacman na tila gusto nang humiwalay dito. Ang nangyari kasi mga kababayan, tila inilaglag yung kanyang mga kasama dito na yung PDP ay kanyang inindurso. Tatlong kandidato ng PDP laban ang kanyang inindurso. Isa na dito si Senator Bongo, General Bato, at gustong magpakilala, gusto niya ring indurso si Congressman Marcoleta na parang pinamukha niya na parang sinasabi niya na itong mga kasama niya nakapartido sa Alliance sa Pilipinas wala nang saysay at wala nang kwenta, mga kababayan. At dito tila hindi na kayang depensahan ni Manang Claire itong pababa na rating ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi na itong balita na ito, parang mga fake news lang. Parang hindi daw na nalalaman ng taong bayan ang mga ginagawa ng gobyerno na magaganda at na aapektuhan yung mga taong bayan na yung mga nababalitaan nila ay mga fake news lamang. Pababa ng pababa itong grado ni Pangulo na parang spaghetti pababa hanggang lupa na walang pataas, mga kababayan. Di ba yung kantang spaghetti spaghetti pababa ng pababa, spaghetti pataas ng pataas. Walang pataas puro pababa ito, mga kababayan. Kaya itong sabi ni Manang Claire, kayo na ang humusga. Ano yung mga sagot niya? Tila naiiyak na ito hindi na kayang sagutin, mga kababayan Parang hindi na confident na hindi masagot ng tama, mga kababayan. Matindi ito. Kayo ang magkomento kung anong masasabi nyo po sa tanong na bakit
palugmok ng palugmok ang grado ng Pangulo. Eto na po mga kababayan. Hindi tinatantanan kasi ng mga reporter ito eh. Kaya kayo na po ang humusga dito. Pero, ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over through FM, kanina lamang po ito, ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya? Katawa itong sagot nito. Ng gobyerno. Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng regional tripartite. So, hindi po yan tinulugan ng Pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So, kung saan man nanggagaling po itong opinyon ni Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Fake news na naman! Lagi siyang fake news eh. Mali, GMA Integrated News. Good afternoon, ma'am. Ma'am, before I proceed to my question on kidnappings, may I just do a follow-up question on the question of Maricel? I understand that the 2,400 who were asked in the survey are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections, or since we already have an Tama yan. Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Since day one, Puro fake news ang putik. We were tasked, Ano ba manang our Claire? job, to spread the truth and not fake news. Nako po. Po yan, sinabi po natin before na Ano kayang klaseng spokes ito? makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. All right, ma'am, with regards to my question, in light of the recent spate of kidnappings, what is the
reaction of Malacanang in terms of calls for President Marcos to tap the military intelligence to go after kidnappers? Okay. Sa ngayon po, lumalabas naman at ayon ito sa sinabi rin ni Chief Marbil. Muli, babanggitin ko ang kanyang sinabi. These are isolated, calculated acts rooted in personal and financial vendettas. The situation is firmly under control. Our law enforcement strategies are effective. Criminal networks are being taken down. So, tignan na lang po natin kung ano po ang magiging action muli at magiging estratehiya po ng PNP kung kinakailangan pa po talaga nilang gamitin ang military intelligence. But as far as you're concerned, there is no need at this point to tap military intelligence. Opo, dahil hindi naman po, wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake news siya. Thank you, ma'am. Fake news na naman. And Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Nako po. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon, hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Yan. Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na humingi po ng tulong sa Interpol para maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video para po, since meron naman po tayong maigting na cooperation sa Interpol para naman po, sabi niyo nga, makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila, inciting to sedition, if I'm not mistaken. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake pulveron video ay si Atty. Harry Roque. Kasasabi mo lang. Siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. Ah, okay. At hindi rin po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang vlogger na si Pebbles Cunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa maisog rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at wala pa pong nasasabing naisa pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong anumang update patungkol dyan. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang NBI po ay nagsabi na yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po ganun ka bigat or ano yung ebidensya para sila po ay masampa ng kaso? Ang bigat po na ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro
ng ating administrasyon. Ayan na naman. Lukuyang administrasyon. Binibigyan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy, kailangan din po nilang ma-enjoy. Due process? Bakit si PRRD di nyo binigyan ng due process? 'Di ba? Pangulo na 'yun, ha? Oh, sabi niya may due process, pero si PRRD hindi nabigyan ng due process. 'Yun lang yung komento ko. This right to due process. Hindi po ito basta-basta maghuhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits. Doon na lang po sa last question po yung pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa iba't ibang head of agencies na para pag-usapan yung fake news at tila ito po ba ay nagbigay ng pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong? Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Hindi na nabahala. Kanina. Ang Pangulo, kahit ano man ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. Yan po yung dahilan ng meeting. Last two questions. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Ayan mga kababayan, anong masasabi nyo po dito na lahat daw na lumalabas tungkol dito sa grado ng Pangulo ay mga fake news lamang? Ano pong masasabi nyo dito mga kababayan? At yung mga fake news daw na mga lumalabas, mga vloggers, mga kung ano-anong mga account na taga-depensa daw ni PRRD, mga fake news daw ito mga kababayan. Para ipagtanggol si PRRD. Anong masasabi nyo? At yung mga nagaganap daw sa bansa, mga fake news lang daw lahat ng mga nagaganap. Yung pagbaba ng grado ng Pangulo, fake news. Yung mga pagtaas sa mga pangunahing bilihin, fake news. Kung ano-ano pa, yung mga kidnapping, mga fake news daw ito mga kababayan. Anong masasabi nyo po dito? Ano pong makokomento nyo sa naging presko na naman ng lola nyo na tila hirap nang ipagtanggol ito mga kababayan, hirap ng pagtakpan ang mga nangyayari sa bansa. At tignan nyo, para lang may masabi si manang nyo, sabi niya fake news na, wala nang magandang sagot na, di ba tayo nag-aantay tayo ng magandang sagot, baka nga siya yung kumbaga isa rin siya sa mga dahilan bakit pababa ang grado ng Pangulo. Yung rating niya mga kababayan sumadsad na po sa 17%. Kung ikukumpara kay Sara Duterte ay 62%. Diba dati si Tatay Digong nung paalis na po 89% ang kanyang grado. Ganon katindi ang kanyang trust rating sa mga kababayan natin. Ganon katindi yung tiwala ng taong bayan sa dating Pangulo na si PRRD. Na bago umalis, 1 year before nung kanyang pagre-retire sa pagiging Pangulo, 89% ang nakuha niyang grado sa mga Pinoy. Yung kanyang performance level ay talagang napakataas. Kung ikukumpara ngayong 17% ng Pangulo ngayon mga kababayan. At yung mga nangyayari daw na mga ganito, yung mga grado-grado na ito, mga fake news lamang. Anong masasabi niyo mga kababayan? Kaya isang comment, isang like, isang share po. At isang subscribe para po dumami po tayo. Ang inyong mga opinion ay mahalaga mga kababayan. Maraming salamat po.